Sa modernong panahon, instant na ang lahat. Gamit lang ang inyong mga cellphone, instant ang solusyon. Kaya kung nagugutom, maraming choices sa mga food delivery app. Pero alam nyo ba na pati ang pagpapakonsulta sa mga doktor, hindi nyo na rin kailangang pumila ng matagal sa mga ospital. Paano? Sabay-sabay nating alamin. Ilang problema sa healthcare sa bansa ang lalo pang umusbong dahil sa pandemya. Gaya na lang ng hindi sapat na bed sa mga ospital para sa mga pasyente. Dahil sa limited ang mobility, nahirapan ang mga tao na pumunta sa mga ospital para magpakonsulta. Bukod dito, may mga remote places din sa bansa na hindi kayang abutin ng mga doctors o ng healthcare services. Kaya malaking tulong ang pagkakaroon ng telemedicine para sa mga pasyenteng nahihirapan o walang access sa mga healthcare services. What is up? This is Jego with a J. Back with another story of how DOST is bringing science to the people. So, hindi lahat sa inyo may alam na isa rin akong healthcare professional. So, natapos ako ng BS Medical Technology. And isa sa mga problema na napansin ko na hopefully hindi naman kayo nakaka-experience is the access ng ating mga patients o mga tao sa primary healthcare. Lalong-lalo na yung mga tao sa far-flung areas, mga bata, and especially mga elderly na hindi na nila kaya masyado maglakad or kailangan nilang katulong para makapunta sa isang healthcare facility, clinic or ospital. Sa panahon ngayon, alam naman natin lahat na pagkain, damit, sapatos at lahat-lahat na pwede nating mabili o makuha gamit ang ating mga mobile phones. Through online, pwede na tayo mag-search anywhere, anytime. Pabili po. Ano po yun? May pandesal po kayo dyan? Meron po. Magkano po? Pabili nga po ng 10. Okay. Pwede po bang through online ko lang bayaran? Okay po. Okay. Salamat po. Thank you Send po. ko na po ngayon. Okay, send. Sino mag-aakala na pwede na tayong makabili ng pagkain kagaya ng pandesal na to nang walang cash? At hindi lang yan. Pwede pa tayong makabili ng damit, sapatos, even medicine. Well, speaking of medicine, dito naisip ng DOST na ilagay ang medicine o medisina online. Kaya naman dito napanganak ang SeoDoc. Yan ang pupuntahan natin dito sa Makati upang makilala ang mga experts sa likod ng programang ito. Kaya tara! Alright, nandito tayo ngayon sa Makati, specifically sa AIM or Asian Institute of Management upang makausap ang mga experts ng SeoDoc. Kaya let's go! Let's see them! Alright, what is up? We are now blessed with the presence of the great minds behind SeoDoc. We have with us now Sir Noel Del Castillo. We have Ma'am Vanessa Del Castillo and Doc AJ Rosario to talk us through what is SeoDoc. So, Sir, Ma'am, Doc, maraming salamat po for joining us, for your time, and welcoming us po dito sa inyong lugar. So, we're here po basically to know about what is SeoDoc. SeoDoc is a online platform na pwede mo siyang i-access using a web browser or a mobile application. As a patient, kung gusto mo magpa-check sa doctor, pwede kang pumunta sa website namin which is www.seodoc.com and then magbubook ka ng appointment, and then kapag na-accept yung appointment, yung doctor pwede magkonsulta sa iyo online. Pwede rin siya magkonsulta sa iyo on-site kung na-say ang appointment mo is sa clinic. Tapos, mayroon din kaming product para sa mga hospital tsaka sa mga barangay health centers, yung mga LGU. So, kagandahan nun is yung mga services na provide ng mga LGUs na, which is libre, pwede rin i-avail ng mga pasyente. Sa paggamit ng website, wala namang bayad. Pero pagka yung mga doctors, meron silang mga services na may mga bayad. So, pwedeng magbayad yung pasyente through sa system namin, sa app namin. So, nandun na rin yung payment system. Pwede sila magbayad ng like GCash or credit card.
Depende sa gusto nilang gamitin. So, nag-start to, sa personal experience namin. Yung time na 2010, nagkaroon kaming anak. So, lagi kaming nagpapacheck sa doktor for pedia check-up. And yung experience na kailangan maghintay ng 2 oras, tapos kailangan namin bumiyahe. Parang, syempre, diba, tiis-tiis lang. Alam naman natin na pag magpapacheck up tayo sa doktor, kasama talaga yun. Minsan kailangan mo pa mag-leave sa trabaho Naisip namin, subukan kaya natin ayusin to. Kasi ang hirap siyang tiisin Gusto namin siyang solvein para magkaroon naman ng option yung mga tao na pwede na lang mag-book ng appointment para hindi kailangan masyadong matagal maghintay. Or pwede namang mag-online consult na lang, di ba? Para hindi mo kailangan lumabas ng bahay. Tapos nagkaroon na kami ng mga customer. Gaano kalaki yung naging impact mo ng funding nung first kayong humingi sa DOST dito sa CU-Doc? Since we're a startup, limited lang talaga yung mga funds namin to develop more on the system, to improve on it. Kaya nung nagkaroon ng opportunity, nag-apply kami, when we got accepted, ayun, okay naman. And naging successful naman yung project. Malaki kasi kailangan talaga namin ng funding para mag-hire ng mga tao. Tapos yung pag-orient doon sa mga project sites namin. Talagang laking pasasalamat namin sa DOST. Dahil nga back-to-back yung grant namin. So, ang laking bagay talaga ng DOST sa amin. From startup program, iProtect, yung Balik Scientist. During the program namin sa startup ng DOST, pinagyan nila kami ng training about IP valuation. Which is, malaking tulong siya para sa aming potential fundraising rounds for us to attract investors. Kaya kami nakakuha pa na isa pang grant kasi since meron na kaming proprietary technology, kailangan na lang namin siyang i-patent. Pero dahil sa DOST, tinuruan nila kami paano gawin, tapos pinondahan pa kami para makakuha namin yung mga ganun. Meron kasi tayo, sir, na wisher na mangangailangan sila ng medical assistance. Kaso lang, sir, dahil medyo advanced na sila in age, hirap na sila maglakad, kailangan na nilang kasama or katulong na para magkaroon or ma-avail ng medical services. So, sir, ano po ba yung pwede yung maitulong or pwedeng ma-reach out dito po sa mga kagaya po ng ating mga wish? So, yung sa mga well-wishers, marami kaming libreng gamot. Tapos yung mga donasyon pa, nagkaroon pa kami ng mga gift packs na bibigay. Parang lumalawak na, hindi lang talaga health sariling tulong na rin na mabibigay natin sa komunidad. Pwede kami magbigay ng assistance sa mga elderly, lalo na sa Parañaque kasi meron na kami mga programa doon with the barangay health centers. Punta lang sila doon, matutulungan na sila. Okay. So, guys, narinig po natin mismo sa mga heads na nagawa ng CU-Doc ang mga pwede po nating makuha at maitulong nila sa inyo at sa ating lahat. Ngayong nalaman at naintindihan na natin ang pinagmulan ng CU-Doc, bibisitahin naman natin ang isang barangay kung saan ginagamit ang application na to. Alamin natin kung paano ba nakakatulong ito sa komunidad.